The Mysterious Intern. Kabanata 49. Sa opisina ng neurosurgery. Tahimik na nakaupo si Dr. Allison Zhao sa kanyang mesa, hawak ang kanyang cellphone. May pag-aalinlangan at pag-aagawan ng damdamin sa kanyang mga mata. Mula nang bumalik siya mula sa conference room, halata ang pag-aalinlangan at pag-aagawan sa kanyang ekspresyon. Sa huli, huminga ng malalim si Dr. Allison. Isang matatag na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Diniyal niya ang numero. Ano man ang mangyari, tinulungan siya ng taong ito, kaya dapat niyang magpasalamat. Hello. Ling Ling. Sa kabilang linya, sa loob ng isang seryosong gusali, nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang numero sa kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala. Akala niya'y matagal bago siya muling makontak ni Dr. Allison matapos ang kanilang huling pag-uusap. Ngunit ilang araw pa lamang ang nakalipas, siya na mismo ang tumawag. Matapos ang ilang sandali, pinigilan niya ang kanyang kilig at sinagot ang tawag. Pinatingnan ko na kay Altheo ang mga sinabi mo noong nakaraan. Malapit na sigurong magkaroon ng resulta. Kung marumi ang ginagawa ni Dean Robert Zing, sisiguraduhin kung mapaparusahan siya. Mas mahinahon at mas malambing ang tono ng lalaki kumpara sa kanilang huling pag-uusap. Desidido na siyang huwag palampasin ang pagkakataong ito, at nais niyang mapagan ang kanilang relasyon. Na-check na ba? O hindi pa? Nabigla si Dr. Allison sa kabilang linya. Noong nasa conference room siya at nakita niya ang pagkakaaresto kay Dean Robert Zing, ang una niyang naisip ay ang taong ito ang gumawa noon. Para sa kanya, tanging ang lalaking ito lamang ang may kakayahang maaresto si Dean Robert Zing ng napakabilis. Kaya naman, matapos ang pagkakaaresto kay Dean Robert Zing, lubhang komplikado ang kanyang nararamdaman. Hello, Ling Ling. Nandyan ka pa ba? Nang mapansin na biglang natahimik ang kabilang linya, walang kahit anong tunog o reaksyon, hindi na napigilan ng lalaki ang magsalita. Kung hindi mo pa nalaman na marumi ang ginagawa ni Dean Robert Zing. Bumalik sa ulirat si Dr. Allison. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nagtanong ng may kakaibang tono. Ling Ling, huwag mo akong pahirapan, kilala mo naman ako. Natigilan ang lalaki, at pagkatapos ay napangiti ng mapait. Alam ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Dr. Allison na ang init na kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng matinding lamig. Muli siyang nanlamig. Alam niya na hindi ito magiging mabait. Sa puso ng lalaki, bukod sa bansa at sa mga tao, bukod sa kanyang mga prinsipyo, wala nang iba. Paano niya isasantabi ang kanyang mga prinsipyo at tutulong sa kanya para lamang sa kanyang tinatawag na anak na babae? Nang ibaba niya ang telepono, parang sinaksak si Dr. Allison. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman nang makita si Dean Robert Zing ay muling tinakpan ng makapal na yelo. Hindi naman pala away o nananakit si Dr. Allison. Isang biglaang tanong lamang ang kanyang ginawa, kung malinis pala ang ginagawa ni Dean Robert Zing, hindi niya pipilitin ang lalaki. Ngunit, gaano man niya ninanais na maranasan ang pakiramdam ng pagiging isang ordinaryong anak na babae, gaano man niya ninanais na kahit minsan, sa kanyang kahilingan, hindi ang mga paulit-ulit na salita ng lalaki ang marinig niya, kundi isang simpleng, gagawin ko ang lahat para sa aking anak na babae. Kahit isang pang-aalo lang. Ngunit ni isang pang-aalo ay hindi niya natanggap mula sa lalaki. Mula pagkabata, anuman ang kanyang sabihin o hilingin, kahit isang simpleng laruan lamang, hindi siya nito binibigyan. Paulit-ulit na ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang mga prinsipyo. Pagkatapos ng maraming taon, akala niya'y nagbago na ito ng kaunti, ngunit sa sandaling ito, lubos siyang nadismaya. Alam na niyang wala na siyang dapat pang asahan. Ling Ling, hoy. Sa kabilang linya, nang marinig ang pagbabago ng tono ni Dr. Allison, nanlumo ang lalaki. Nais niyang magsalita, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang busy tone na ang kanyang narinig. Matapos sumigaw ng ilang salita, nalulungkot na ibinaba ng lalaki ang telepono. Isang mapait na ekspresyon ang muling sumilay sa kanyang mga mata. Alam niyang muli siyang dinasmaya ni Dr. Allison. Muli siyang nabigo. Ngunit, ano pa ang magagawa niya? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik sa kanyang trabaho ang lalaki. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang file, tumunog muli ang kanyang telepono. Altheo. Nakita niya ang pangalan sa kanyang telepono, sinagot niya ang tawag. Boss, pareho nang naaresto sina Dean Robert Zing at ang kanyang pamangkin. Sa kabilang linya, magalang na iniulat ni Altheo ang kanyang nalaman. Ano? Iniimbestigahan si Dean Robert Zing. Isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng lalaki. Opo. Tinanong ko na.
Halos tiyak na ang mga ebidensya. Wala ng pag-asa si Dean Robert. Magalang na tugon ni Altheo. Sino ang gumawa nito? Bakit bigla na lang sinimulang imbestigahan ng pulisya si Dean Robert Zing? Hindi, paano naman nakahanap ng napakabilis ang mga pulis sa North Suburban Public Security Bureau ng mga ebidensya laban kay Dean Robert? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, may naalala ang lalaki. Hindi pala galing sa North Suburban Public Security Bureau ang investigasyon. Sinabi ng North Suburban Public Security Bureau na ang kanilang Criminal Investigation Division ang nakatanggap ng isang anonymous report kung saan nakalap ang lahat ng ebidensya laban kay Dean Robert Zing. May paghanga sa mga mata ni Altheo sa kabilang linya. Ibig sabihin, may ibang nag-imbestiga kay Dean Robert Zing. At mas mabilis pa ito sa iyo. May paglalaro sa mga mata ng lalaki. Base sa sitwasyon, ganoon nga po ang nangyari, pasensya na po, boss, nabigo ko kayo. Mas lalong nadagdagan ang kahihiyan ni Altheo. Hindi lamang siya mabilis, hindi rin niya malaman kung sino ang gumawa. Huwag kang magmadaling humingi ng tawad, sino ang nakahanap, nalaman mo na ba? Kumaway ang lalaki, may matinding interes sa kanyang mga mata. Wala pa pong matibay na ebidensya, pero base sa sitwasyon, malamang si Brian Ye. Sabi nila, noong naaresto si Wesley Zing, pumunta siya at kinutya si Wesley Zing. Mas lalong nadagdagan ang kahihiyan ni Altheo. Hindi lamang siya mabilis, hindi rin niya malaman kung sino ang gumawa. Brian Ye. Isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng lalaki. Opo, base po sa kanilang pag-uusap. Kahit hindi siya ang nag-imbestiga, may kinalaman siya. Hindi niya naman malalaman ang mga detalye kung hindi. Bukod pa rito, nakinabang siya sa pangyayari. Kung susuriin natin ang anggulo at ugali ni Brian Ye, malaki ang posibilidad na siya nga. Kagiliw-giliw, talaga namang kagiliw-giliw, si Brian Ye ay talaga namang nagiging mas interesante. Nang makuha ang sagot, ang mga mata ng lalaki ay naglalaro. Marami siyang kayamanan, may angking galing sa medisina, at may katawan na kayang makipagsabayan sa iyo. Ngayon, nalaman ko na mas mahusay pa pala siya sa investigasyon kaysa sa iyo. Nang marinig ang papuri ng lalaki kay Brian Ye, isang komplikadong ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Altheo. Kahit ayaw niya kay Brian Ye, at ayaw niyang aminin na mas mahusay ito sa kanya, aminado siyang natalo siya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa boss, at sinimulan niyang imbestigahan si Dean Robert Zing, pero kakaunti pa lamang ang kanyang nalalaman, pero ang iba ay inilagay na ang lahat ng ebidensya kay Dean Robert Zing sa pulisya. Higit sa lahat, ang iba ay nag-imbestiga rin kay Dean Robert Zing, pero hindi niya alam. At nang malaman niya na ang iba ay nag-imbestiga kay Dean Robert Zing, hindi niya mahanap ang ebidensya na ginawa ito ng iba. Lubos siyang nagulat, at nakaramdam ng malaking agwat. Sa kanyang puso, palagi niyang iniisip na hindi dapat ginawa ni Brian Ye iyon. Sa kakayahan ni Brian Ye, hindi niya dapat kaya iyon, at karamihan ng oras ay nasa ospital siya. Walang oras para kumilos. Mas malaki ang posibilidad na nagpa-imbestiga si Brian Ye. Pero sa kanyang antas, hindi niya kailangang gumawa ng dahilan para ipagtanggol ang sarili. Kung siya man ang gumawa o hindi, ang pagiging mabilis at mahusay ay patunay na ng kanyang kakayahan. Alam niyang ang pagiging mas mabilis at mahusay kaysa sa imbestigasyon, at ang hindi mahanap ang anumang bakas, ay hindi kaya ng ordinaryong tao. Boss, ang lalaking ito na si Brian Ye, malalim ang kanyang iniisip, masama at tuso, makitid ang pag-iisip, hindi magandang tao, sa tingin ko dapat natin siyang layuan ng ating alaga. Hindi pa rin makapaniwala si Altheo, at nagpayo sa lalaki. Ikaw rin ang nagsasabing makitid ang pag-iisip ng tao. Sa tingin ko ikaw ang makitid ang pag-iisip. Matagal na ang nakalipas, at galit ka pa rin sa iba. Boss, hindi ako. Sa tingin ko talaga na hindi magandang tao ang lalaking ito na si Brian Ye. Tingnan mo, sinira niya ang dalawang Zing, tiyuhin at pamangkin, at kinutsapan niya sila ng personal. Ang taong ito ay hindi makitid ang pag-iisip. Namula si Altheo, pero nakahanap pa rin siya ng dahilan para sa sarili. Sa tingin ko naman ay interesante ang binatang ito. Ganyan dapat ang mga kabataan, may tapang magmahal at mapot, malinaw ang pagmamahal at pagkapuot. Gusto siyang patayin ng tiyuhin ni Zing, gusto mo bang tiisin niya? Gusto mo bang wala siyang gawin? Kung ganoon, sa tingin ko ay tanga siya. Hindi sang-ayon ang lalaki. Boss. Sige, tigilan na natin ang usapang ito. Sa mga bagay ng mga kabataan, hayaan na natin silang magdesisyon. Hindi na natin kailangang makialam pa.
Gusto pang magsalita si Altheo, pero pinutol siya ng lalaki. Nang sabihin iyon ng lalaki, naalala niya ang tawag kanina, at biglang bumaba ang tono ng kanyang boses. Boss, actually. Naramdaman ni Altheo ang pagbabago ng tono ng lalaki, gusto niyang aliwin ito, pero muli siyang pinutol ng lalaki. Sige, Altheo, hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito. Alagaan mo si Lingling. Bukod pa rito, kung may pagkakataon, tulungan mo akong bantayan si Brian Ye. Tingnan natin kung anong sorpresa pa ang ibibigay sa atin ni Brian Ye. Saka nga pala, paano nalaman ni Brian Ye ang mga detalye kay Dean Robertsing bago ka pa? Opo. Magalang na sumagot si Altheo, at hindi na nagsalita pa. Kaya pala iniimbestigahan si Dean Robertsing. Tiyak na lubos siyang nadismaya. Sa opisina, hindi napigilan ng lalaki ang pagluha. Nang marinig ang ulat ni Altheo, naintindihan niya kung bakit siya tinawag ni Dr. Allison kanina, at dahil doon, mas lalo niyang naunawaan ang ibig sabihin ng malamig na mga salita ni Dr. Allison. Mas lalo siyang nanlumo. Mabilis na kumalat sa North Suburb 3rd Hospital ang balita tungkol sa sabay-sabay na pagkakaaresto ni Dean Robertsing at Wesley Zing. Hindi rin naman ito nakakagulat. Pareho silang inaresto sa publiko, maraming nakakita, kaya imposibleng maitago. Hindi naman gaanong malaking isyo ang pagkakaaresto kay Wesley Zing. Marami sa ospital ang hindi nga nakakakilala sa kanya, at wala silang pakialam kung hindi dahil sa kontrobersyang nag-viral noon. Ngunit si Dean Robertsing ang direktor ng ospital. Ang pagkakaaresto sa direktor ay malaking bagay. Kahit na sinisikap ng mga department heads na aliwin ang mga empleyado at hikayatin silang magtrabaho ng normal, marami pa rin ang nag-aalala. Kakalipat lang ni Vice Dean Manuel Zhao, at wala pang kapalit. Ngayon, naaresto na rin si Dean Robertsing. Ano na ang mangyayari sa ospital? Magkakaroon kaya ng kaguluhan. Likas na ang pag-aalala ng mga empleyado. Pero alam naman nilang hindi basta-basta mawawala ang kanilang trabaho sa isang malaking ospital. Ang tanong, sino ang papalit kina Dean Robertsing at Vice Dean Manuel? Magkakaroon kaya ng bagong pulisya? Maapektuhan kaya ang kanilang benepisyo? Lahat ito ay nakaaapekto sa kanila, kaya hindi nila pwedeng baliwalain. Imposibleng hindi nila pag-usapan ito. Kahit na hindi dahil sa pansariling interes, dahil na rin sa likas na pagiging tsismosa ng tao, maliban na lang sa iilang disiplinado, karamihan ay hindi mapipigilang magtsismis. Direktang inaresto ng pulisya si Dean Zing. Pag-aresto, hindi simpleng investigasyon. Pagpatay at pangungutong ang kaso. Malaking tsismis ito. Ang pangungutong ay normal na. Maraming leader ang bumagsak dahil dito. Pero pagpatay ang kaso ni Dean Zing. Iyon ang kakaiba, malaking isyo ito. Totoo kayang may pinatay si Dean Zing? Kung may pinatay, sino? Bakit niya pinatay? Anong dahilan kaya ang nagtulak kay Dean Zing na pumatay? Iba't ibang kwento ang kumalat sa ospital, may nagsabing dahil sa pag-ibig, may nagsabing dahil sa paghihiganti. Ang gaganda pa ng mga kwento, parang nakasaksi sila. Wala nang magawa ang mga department heads. Hindi nila mapipigilan ang mga empleyado. Ang tsismis kay Dean Robertsing ay mas malakas pa sa mga nangyayari sa mga meeting, gaya ng pagpapaalis kay Dr. Thomas Wang, at ang pagbibitiw ni Dr. Allison Zhao. Halos walang nakapansin at nakakaalam. Masaya pa nga ang mga leader dahil hindi napapansin ang mga ito. Ang pagpapaalis kay Dr. Thomas Wang at ang pagpayag sa pagbibitiw ni Dr. Allison Zhao ay desisyon ni Dean Robertsing. Hindi sang-ayon ang ibang mga leader. Kung mawawala ang dalawang mahahalagang doktor, malaking problema ito sa ospital. Pati ang pagpapaalis kay Brian Ye, walang nagbanggit pa. Parang walang nangyari. Alam nilang si Brian Ye ay isang delikadong tao. Sino ang gustong makipag-away sa kanya? Bukod pa rito, si Dean Robertsing ang gustong magpaalis kay Brian Ye, hindi sila. At hindi naman sila inaway ni Brian Ye. Pati ang mga leader na malapit kay Dean Robertsing ay hindi na nagsasalita. Gumawa ng gulo sina Dr. Thomas Wang at Dr. Allison Zhao sa meeting. Kahit na hindi gaanong pinag-usapan ang pagkakaaresto kay Dean Robertsing, may mga nakapansin. Halimbawa, si Christian Gao ay palaging nakabantay sa mga galaw ni Dr. Allison Zhao. Hindi pinansin ni Christian Gao ang pagkakaaresto kay Dean Robertsing, ang mga chismis tungkol sa pagpatay, at iba pa. Wala siyang pakialam. Ang atensyon niya ay kay Dr. Allison Zhao lamang. Laglag. Nang malaman niya na humarap si Dr. Allison Zhao kay Dr. Thomas Wang sa meeting, nanliit ang mukha ni Christian Gao. Nabitawan niya ang mamahaling baso, at nabasag ito.
Brian Ye. Iba ang pakikitungo ni Dr. Allison Zhao sa lalaking iyon. Nang marinig ang balita, naisip agad ni Christian Gao na may kinalaman si Brian Ye sa pagkilos ni Dr. Allison Zhao. Wala namang pagkakaibigan sina Dr. Allison Zhao at Dr. Thomas Wang, at hindi niya alam na pupunta si Dr. Thomas Wang sa meeting room. Ang ipapalaya sa meeting ay si Brian Ye. Ang ibig sabihin, ginawa ito ni Dr. Allison Zhao para kay Brian Ye. Noong una, nang marinig niyang tatawag si Dr. Allison Zhao sa isang doktor na si Brian Ye, bilang isang lalaki, naramdaman niya agad na may kakaiba sa dalawa. Isang babae, lalo na si Dr. Allison Zhao na hindi nagpapaapekto sa mga lalaki, biglang magbibigay ng atensyon sa isang lalaki, dahil man ito sa away o sa pagmamahal, mahirap na mangyari ito. Pero noon, hindi niya gaanong pinansin si Brian Ye, iniisip niyang nagtampo lang si Dr. Allison Zhao dahil ayaw niya kay Brian Ye. Pero kahit ganoon, hindi nagpahinga si Christian Gao, nagpadala pa rin siya ng tao para sa kay Brian Ye. Hindi niya inasahan na makakaligtas si Brian Ye sa nangyari noon. Hindi rin niya inasahan na bibigyan ni Dr. Allison Zhao ng ganoong atensyon si Brian Ye. Para kay Brian Ye, nagbanta pa siyang magbibitiw. Hindi na pwedeng manatili ang lalaking ito na si Brian Ye. Nanlamig ang mukha ni Christian Gao. Matapos ang 2 araw na bulong-bulungan sa North Suburbs 3rd Hospital, tuluyan nang natapos ang kaso ni Dean Robert Zing. Opisyal na inanunsyo ng Beijing Public Security Bureau ang detalye ng kaso, at isinumite na ang kaso sa Beijing People's Court. Nang araw ding iyon, inanunsyo ng Northern Suburbs People's Court ang hatol. Ang mga kasong pagpatay, pangungutong, at iba pa ni Dean Robert Zing ay napapatunayan. Dahil sa maraming kasalanan, habang buhay siyang nabilanggo, at nawala ng karapatang bumoto habang buhay. Agad siyang ipinapatupad ang hatol. Matapos ang investigasyon, napatunayang hindi kasangkot si Wesley Zing sa krimen ng kanyang tiyuhin, pero 6 na buwang pagkakabilanggo ang hatol sa kanya dahil sa pagsusugod. Ngunit dahil sa matibay na ebidensya, umamin sina Dean Robert Zing at Wesley Zing, at tinanggap ang kanilang parusa. Hindi na sila nag-apela. Pagkarating ng balita sa North Suburbs 3rd Hospital, nagkagulo na naman. Lalo na ang kasong pagpatay ni Dean Robert Zing ang ikinagulat ng lahat. Dati pa, kumalat na ang chismis tungkol kay Dean Robert Zing, at totoo nga ito. 11 taon na ang nakakaraan, noong ordinaryong department director pa lang si Dean Robert Zing, nagmahal siya sa isang babaeng doktor sa loob ng maraming taon, pero iniwan niya ito at pinakasalan ang isang mayamang babae. Hindi na kontento ang babaeng doktor, at paulit-ulit na nanghingi ng tawad at nagbanta kay Dean Robert Zing na pupunta siya sa asawa nito. Natakot si Dean Robert Zing na maapektuhan ang kanyang kinabukasan, kaya pinatay niya ang babaeng doktor. Ang paraan ng pagpatay niya ay class eco. Hindi niya ito direktang pinatay, kundi ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina at ang tiwala ng babaeng doktor sa kanya. Binigyan niya ito ng lason na unti-unting pumapatay, at pagkatapos ay inoperahan niya ito. Sa operasyon, nagkamali siya, at namatay ang babaeng doktor. Dahil sa kanyang paraan ng pagpatay, halos walang butas ang kanyang krimen, at mahusay siyang umarte. Pagkatapos mabaygo ang operasyon, lumuhad pa siya sa mga magulang ng babaeng doktor, at nangako siyang aalagaan ang mga ito. Sa Lemay, nagpakita pa siya at nagsisi. Sa loob ng maraming taon, walang nagduda kay Dean Robert Zing. Walang umaasang papatay si Dean Robert Zing. Lubos na nagpapasalamat ang mga magulang ng babaeng doktor kay Dean Robert Zing sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa masusing investigasyon ng Criminal Police Brigade ng Northern Suburbs Public Security Bureau, hindi malalaman ang katotohanan. Ang kaso ni Dean Robert Zing ay patunay na ang buhay ay mas nakakagulat pa sa mga istorya. Hindi ko akalain na si Dean Robert Zing ay gagawa ng ganoon. Ang sama naman, pati ang matagal na niyang kasintahan ay kaya niyang saktan. Ang mga taong nasa labas ay maaaring magulat, pero hindi gaanong malalim ang kanilang damdamin. Pero ang mga tao sa North Suburbs 3rd Hospital ay lubos na naapektuhan. Walang umaasang gagawa ng ganoong kalupitan si Dean Robert Zing. Lalo na ang mga leader na malapit kay Dean Robert Zing ay lubos na nagulat nang makita ang anunsyo ng Public Security Bureau. Kahit na hindi nila gusto si Dean Robert Zing, gaya ni Vice Dean Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang, nagulat pa rin sila. Hindi nila akalain kaya ni Dean Robert Zing na gumawa ng ganoong kalupitan. Zing, babayaran mo ang buhay ng anak ko. Hayop ka, pinagkatiwalaan ka namin, pero pinatay mo ang anak ko, oo.
Sa labas ng korte, pinapanood ng isang mag-asawang may edad ang pagdadala kina Dean Robert Zing at Wesley Zing sa kulungan. Umiiyak sila. May isang babae na umaaliw sa kanila, at masamang nakatingin kay Dean Robert Zing. Sila ang pamilya ng babaeng doktor. Nang malaman nila ang kaso, halos himatayan ang mag-asawa. Parang pinaghihiwa-hiwa ang puso nila sa sakit. Galit na galit sila kay Dean Robert Zing. Kung hindi sila pinigilan ng pulis, susugurin nila si Dean Robert Zing. Nakayuko si Dean Robert Zing, at nakita niya ang galit sa mga mata ng mag-asawa. Nagsisisi siya, pero huli na ang lahat. Alam niyang tapos na ang lahat. Hindi na mahalaga ang pagsisisi. Muli siyang yumuko, at hindi niya kayang harapin ang mga taong naging mabait sa kanya. Laglag. May nagtapon ng sapatos kay Dean Robert Zing. Sunod-sunod na nagtapon ng sapatos, at pati ang mga pulis ay tinamaan. Mabilis na iniligtas ng pulis sina Dean Robert Zing at Wesley Zing. Tumigil ang pagbato ng sapatos. Pero may mga marka ng sapatos sa mukha ni Dean Robert Zing. Hayop, dapat barilin ito. May sumigaw, at marami ang sumang-ayon. Para mapigilan ang gulo, mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinala nila sina Dean Robert Zing at Wesley Zing sa kulungan, at pinauwi ang mga tao. Dahan daw ang Humandar ang sasakyan ng pulis. Nakasuot ng posa si Dean Robert Zing, at narinig niya ang mga sigaw sa likod. Napakunot ang noo niya. Noong una, director siya ng ospital, may driver siya. Kilala siya sa northern suburbs. Ngayon, para siyang daga, mas masahol pa, kinamumuhian siya ng lahat. Ang malaking pagbabago ay hindi niya kayang tanggapin. Alam na niya na tapos na ang lahat, pero may kakaibang damdamin siya. Paano nangyari ito? Bakit biglang nagbago ang buhay niya? Brian Ye. Biglang naalala niya si Brian Ye. Ang dating maliit na doktor na kanyang hinahamak ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Brian Ye, ang sama mo. Mula ngayon, isusumpa kita. Naalala niya ang sinabi ni Wesley Zing noong inaresto siya, at nanliit ang mga mata niya. Pero pagkatapos ng galit, nagsisi siya. Kung hindi niya lang sana inaway si Brian Ye, kung hindi niya lang sana isinama ang pamangkin niya sa ospital. Kung hindi niya akalain na ang dating maliit na doktor ay may kakayahang gumawa ng ganoong lihim, at mahanap ang mga ebidensya, ang kanyang mga dokumento, at ang kanyang diary. Nabigo siya ng lubusan. Sunod-sunod na kung ano-ano ang pumasok sa isip ni Dean Robert Zing. Ang kanyang pagsisisi ay dahil sa hindi niya pag-away kay Brian Ye. Hindi ito ang unang beses na nagsisi siya. Nang arestuhin siya, naramdaman na niya ito, pero mas malakas ngayon. Alam niyang si Brian Ye ang gumawa noon, dahil alam niyang hindi basta-basta mag-iimbestiga ang Beijing Public Security Bureau. Kahit na mag-imbestiga sila, hindi nila mahahanap ang ebidensya. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya na kung hindi niya lang inaway si Brian Ye, hindi sana ito nangyari. Mananatili sana siya bilang direktor hanggang sa magretiro. Ang dapat niyang pagsisihan ay hindi ang pag-away kay Brian Ye, kundi ang kanyang mga krimen. Kung tapat lang siya, hindi sana ito nangyari. Matapos ang paglilitis kay Dean Robert Zing, gumawa na ng opisyal na aksyon ang mga kinauukulan para sa North Suburbs 3rd Hospital. Si Vice Dean Manuel Zhao, na dapat ay ililipat sa isang mas maliit na ospital, ang naging bagong direktor. Maliban sa mga narestong opisyal, nanatili ang posisyon ng ibang leader ng ospital. Ang dating posisyon ni Vice Dean Manuel Zhao, at ang dalawang posisyon na may kaugnayan sa kaso ni Dean Robert Zing, ay pinuno ng mga taong inilagay mula sa itaas. Muli itong nagdulot ng kaguluhan sa mga doktor ng North Suburbs 3rd Hospital. Walang problema ang ibang pagbabago, pero ang pagiging director ni Vice Dean Manuel Zhao, na dapat ay ililipat na, ang ikinagulat ng lahat. Walang umaasang magiging ganoon ang resulta. Lalo na iyong mga nakakaalam na malapit nang mailipat si Vice Dean Manuel Zhao, at ang mga sumuporta kay Dean Robert Zing, at ang mga layong lumayo kay Vice Dean Manuel Zhao, ay lubos na nagulat. Akala nila'y may pag-asa silang makuha ang mga bakanteng posisyon. Nagsikap silang makipag-ugnayan sa mga tao para makuha ang mga posisyon, pero nabigo sila. Nanatili si Vice Dean Manuel Zhao, at may isa pang deputy din na inilagay sa itaas niya. Nawalan sila ng pag-asa sa dalawang posisyon. At pagkatapos ng pagkagulat ay dumating ang pagsisisi, at pag-aalala. Nagsisisi sila dahil nakipag-alyansa sila kay Dean Robert Zing. Hindi sana sila naging halata sa paglayo kay Vice Dean Manuel Zhao. Sa kasamaang palad, wala nang bawian. Ano man ang pagsisisi nila, kailangan nilang harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa, at natatakot silang humarap kay Vice Dean Manuel Zhao pagkatapos nitong manungkulan.
Nang lumabas ang resulta, kinabahan ang mga leader ng ospital. Ngunit iba ang reaksyon ng mga ordinaryong empleyado. Maliban sa mga doktor na sumuporta kina Wesley Zing at Dean Robert Zing, at gustong matanggal si Brian Ye sa Gastroenterology Department, halos lahat ay masaya. Dati, nag-aalala sila dahil baka maaapektuhan ang kanilang trabaho at benepisyo dahil sa mga nangyari kina Dean Robert Zing at Vice Dean Manuel Zhao. Pero ngayon, wala na silang dapat ipag-alala. Si Vice Dean Manuel Zhao ang matagal ng leader sa North Suburbs 3rd Hospital. Kilala siya ng lahat, at alam nila ang estilo niya ng pamamahala. Ang pinakamasaya ay yung mga malapit kay Vice Dean Manuel Zhao, at ang mga empleyado sa Department of Respiratory Medicine. Maliwanag kung bakit masaya sila kay Vice Dean Manuel Zhao. Masaya rin ang mga empleyado sa Department of Respiratory Medicine dahil hindi na matatanggal si Brian Ye. Alam ng lahat na si Brian Ye ay inirekomenda ni Vice Dean Manuel Zhao, at sinubukan nitong protektahan si Brian Ye. Naging director na si Dean Zhao, maganda ito. Oo, mabuting tao si Dean Zhao, at magiging mabuting leader siya. Mas magiging maayos ang buhay natin. Narinig ko na ang bagong deputy dean ay kaibigan din ni Dean Zhao, at mabuting tao rin daw. Dahil sa pagiging director ni Vice Dean Manuel Zhao, natapos na ang isyu kay Dean Robert Zing. Ang atensyon ng lahat ay napunta na sa mga pagbabago, at sa mga benepisyo na ibibigay ni Vice Dean Manuel sa ospital, at kung sino ang bagong deputy dean at ang dalawang bagong leader. Outpatient Department ng Respiratory Medicine. Nakita ni Brian Ye ang bagong anunsyo ng ospital, at napangiti. Ang pagiging director ni Vice Dean Manuel Zhao ay isang sorpresa rin sa kanya. Kahit na umaasa siya, alam niyang mahirap mangyari ito. Gumawa na ng desisyon ang mga leader, at may kapalit na si Vice Dean Manuel Zhao. Kahit na bumagsak si Dean Robert Zing, hindi madaling mababago ang desisyon ng mga leader. Ang dahilan kung bakit niya sinikap na mapabagsak si Dean Robert Zing ay para maging payapa ang pag-alis ni Vice Dean Manuel Zhao. Hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Kukunin sana ni Brian Ye ang telepono para tawagan si Vice Dean Manuel Zhao, pero ibinaba niya rin ito. Alam na niya ang resulta, kaya hindi na niya kailangang istorbohin si Vice Dean Manuel Zhao. Pero habang binababa niya ang telepono, tumunog ito. Dean Zhao. Nagulat si Brian Ye nang makita ang caller ID. Hindi niya inaasahan na tatawag si Vice Dean Manuel Zhao. Dean Zhao? Congratulations! Napangiti si Brian Ye nang sagutin ang tawag. Haha, salamat. Brian Ye, nakita mo na rin ang anunsyo, ano? Tumawag ako para humingi ng tawad sa ngalan ng ospital. Napakasama ng nangyari sa iyo, at humihingi ako ng paumanhin. Sana mapatawad mo kami, at magiging maayos na ang lahat. Sisiguraduhin kung hindi na ito mauulit. Taos-pusong nagsalita si Vice Dean Manuel Zhao. Dean Zhao, masyado na kayong magalang. Maliit na bagay lang iyon, hindi naman kailangan ng paumanhin. Hindi naman kayo ang may gawa, at sapat na ang inyong pag-aalaga sa akin. At hindi naman ako gaanong naapektuhan. Nabigla si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na tatawag si Vice Dean Manuel Zhao, at dahil sa pangyayaring ito. Naantig siya. Haha, kung hindi mo sasabihin, hindi ko masasabi. Sino man ang may gawa, mali ang ginawa ng pamunuan ng ating ospital. Tumawa si Vice Dean Manuel Zhao, sige, kakalipat ko lang. Marami akong gagawin. Tawagan kita ulit para magkape. Magkita na rin tayo ni Dr. Wang. Sige po, paalam Dean Zhao. Paalam. Nang ibaba ang telepono, hindi mapakali si Brian Ye. May kung anong gumalaw sa kanyang puso. Ang paghahambing ng mga tao ay totoo nga. Naalala niya si Dean Robert Zing. Ginawa niya ang lahat para sa kapangyarihan, maging sa kanyang matagal ng kasintahan, ay kaya niyang saktan. Pagkatapos niyang maabot ang tuktok, nagsimula na siyang magpayaman, at nakaipon ng milyon-milyon sa loob lamang ng 10 taon. Ang pera ay galing sa mga pasyente. Para sa malaking suhol, gumamit siya ng mga substandard na gamit at gamot, ilang pasyente kaya ang namatay dahil dito. At para sa kanyang kapakanan, para sa kanyang pamangkin, sinaktan niya ang isang ordinaryong doktor. Buhay niya ay para sa kanyang pansariling kapakanan. At si Vice Dean Manuel Zhao. Mula sa isang ordinaryong doktor, naging deputy din siya. May pagkakataon kaya siyang magpayaman. May mga nag-alok kaya sa kanya ng pera. Oo naman. Pero tumanggap ba si Vice Dean Manuel Zhao? Nalaman din ni Brian Ye ang tungkol kay Vice Dean Manuel habang iniimbestigahan si Dean Robert Zing. 2 bahay lamang ang meron si Vice Dean Manuel sa Yanjing City.
Ang isa ay mana sa mga magulang niya, at ang isa ay unit ng ospital. Ang sasakyan niya ay isang murang kotse. Kung nagpayaman sana si Vice Dean Manuel, bakit ganoon kahirap ang buhay niya? Nang gustong tanggalin ni Dean Robert Zing si Brian Ye, si Vice Dean Manuel Zhao ang tumulong, at isinugol ang kanyang kinabukasan para sa isang bagong doktor. Sinasabi ng marami na dahil kay Brian Ye kaya tinulungan siya ni Vice Dean Manuel, pero alam ni Brian Ye na kahit sino pa ang nasa posisyon niya, tutulungan pa rin siya ni Vice Dean Manuel. Dahil si Vice Dean Manuel Zhao ay isang leader na iniisip ang ospital at ang mga doktor. At ang tawag kanina ay nagpatunay sa hinala ni Brian Ye. Agad siyang tinawagan ni Vice Dean Manuel para humingi ng paumanhin sa ngalan ng ospital. Ano kayang uri ng tao ito? Doc Ye? Magandang tanghali. Doc Ye? Magandang tanghali. Sa inpatient department ng respiratory medicine, pagkarating pa lang ni Brian Ye sa pinto, binati na siya ng mga abalang medical staff. Masaya at mabait ang mga ekspresyon nila. Pagkalabas ng balita tungkol sa pagiging director ni Vice Dean Manuel Zhao, mula kay Dr. Thomas Wang pababa hanggang sa mga nurses at staff, para bang nawala ang makapal na ulap, at lumiwanag ang langit. Gustong-gusto nila si Brian Ye, at masaya silang hindi siya matatanggal. Siyempre, may iilan na akala nila ay matatanggal si Brian Ye. Ang mga layong lumayo kay Brian Ye ay nababahala. Magandang tanghali sa inyong lahat. Masiglang binati rin sila ni Brian Ye. Sa panahon ng pagsubok, nakikita ang tunay na ugnayan. Dahil sa pangyayari, mas naging malapit ang loob ni Brian Ye sa kanyang mga kasamahan. Bumalik na naman si Doc Ye. Ang aga mo naman ngayon. Palagi na lang si Brian Ye sa outpatient clinic, at bihira sa inpatient department. Karaniwan ay tanghali na siya pumupunta para sa rounds. Alam na ito ng lahat ng kasamahan niya. Oo, hindi naman masyadong busy ngayon, kaya medyo maaga ako. Ngumiti si Brian Ye. Pagkatapos batiin ang mga kasamahan sa hall, dumiretso si Brian Ye sa opisina ng mga doktor. Naku, Doc Ye? Ano kayang hangin ang nagdala sa iyo rito? Oo nga, Doc Ye. Bihira ka rito, akala ko nakalimutan mo na kami. Pagpasok ni Brian Ye sa opisina, tumayo ang lahat ng doktor, at nagbiroan. Dahil sa nangyari kay Dean Robert Zing, hindi nakapunta si Brian Ye sa kanyang noontime rounds. Paminsan-minsan lang siya pumupunta para sa mga malulubhang pasyente. Matagal na rin siyang hindi nakakapunta sa opisina. Hehe, mga kasamahan, pasensya na, medyo busy lang, pero pupunta na ako rito palagi. Mabilis na ngumiti si Brian Ye. Yan ang sinabi mo ah. Nakita ng mga doktor na mabait si Brian Ye, kaya hinayaan na nila ito. Teka, hindi pa naman tapos ang oras ng trabaho, bakit ka nandito? Biglang may naalala ang isang doktor. Oo nga, bakit nandito si Brian Ye? Naisip din ito ng ibang doktor, at tumingin kay Brian Ye. Hehe, may extra time ako ngayon, kaya naisipan kong yayain kayong kumain. Ngumiti si Brian Ye. Ha? Yayain mo kaming kumain. Totoo ba ito? Haha, sasama ako. Kakain ako. Nagtawanan ang mga doktor. Akala nila ay dahil sa pagiging director ni Vice Dean Manuel Zhao, kaya sila niyaya ni Brian Ye para magdiwang. Masaya ang mga ekspresyon nila. Sige, pero maikli lang ang oras ng tanghalian, sa cafeteria na lang tayo. Ngumiti si Brian Ye. Sus, cafeteria na naman, kuripot mo naman Doc Ye. Oo nga. Sinadya mo ito Doc Ye. Sinadya mong pumili ng tanghali. Nagsimula ng mang-asar ang mga doktor, pero alam nilang hindi naman talaga sila galit kay Brian Ye. Alam nilang hindi naman mayaman si Brian Ye, at hindi naman gaanong malaki ang kita nito. Ang mahalaga ay ang intensyon. Kontento na sila sa intensyon ni Brian Ye. Hindi naman sila nagugutom. Ganito na lang ba, ipagpaliban na lang natin. O sa lugar na sinabi ni Dr. Thomas Wang dati. Pwede ko kayong yayain doon. Nahiya si Brian Ye. Hindi niya naman naisip iyon kanina, pero naalala niya na noong malaman nilang ililipat si Vice Dean Manuel Zhao, niyaya siya ng mga kasamahan niya para kumain, kaya gusto niyang magpasalamat. Nang marinig ang sinabi ng mga kasamahan niya, naisip niyang hindi tama ang pagyaya niya sa cafeteria. Parang hindi siya sincere. Iba. Babawi ka na. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo nga, ngayon na lang. Cafeteria na lang. Usapan na ito. Hindi inaasahan ng mga doktor na seryoso si Brian Ye, at nagulat sila.
Burwan lang naman iyon, paano nila hihingi na dalhin sila ni Brian Ye sa mamahaling lugar na sinabi ni Dr. Thomas Wang. Hindi kaya ng sweldo ni Brian Ye iyon. Sige, sa cafeteria na lang tayo ngayon. Nakita ni Brian Ye na hindi naman talaga sila galit, at mabait sila sa kanya. Naantig siya, at napagpasyahan niyang yayain sila sa mas magandang lugar sa ibang araw. Para na rin maayos ang kanilang pagkakaintindihan. Kahit na hindi naman mahalaga kay Brian Ye ang iniisip ng iba. Pero naiilang siya dahil parang naaawa sila sa kanya. Kaya gusto niyang maayos agad ito. Saka nga pala, Brian Ye, may sinabi ka pa, ano iyon? Pagkatapos ng usapan tungkol sa pagkain, may naalala ang isang doktor. Doc Dennis, kusang loob ka bang umalis o hinintay mo pang magsalita si Dr. Thomas Wang? Nang marinig ang tanong ng kasamahan niya, nawala ang ngiti ni Brian Ye. Tumingin siya kay Dr. Dennis Wang na nakayuko. Sinadya ni Brian Ye na umuwi ng maaga. Pumunta siya para yayain ang mga kasamahan niya sa pagkain, at para kay Dr. Dennis Wang. Okay. Ito ba? Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, biglang tumahimik ang opisina, at parang bumaba ang temperatura. Tumingin ang lahat kay Brian Ye, at saka kay Dr. Dennis Wang. Naging seryoso sila. Walang umaasang sasawayin ni Brian Ye si Dr. Dennis Wang, at ganoon pa kalupit ang sasabihin nito. Magsisimula na ba siyang maghiganti? Tumahimik ang lahat. Kilala nila si Dr. Dennis Wang. Intern ito, at noong dumating si Brian Ye sa ospital, lagi itong nakasunod kay Brian Ye. Tinulungan ni Brian Ye si Dr. Dennis Wang, hindi lang sa medisina, kundi pati na rin sa trabaho. Pero noong malaman nilang ililipat si Vice Dean Manuel Zhao, marami ang nag-aalala kay Brian Ye, pero may iilan na hindi. Layo ang itinaguyod nila kay Brian Ye, at malamig ang pakikitungo. At si Dr. Dennis Wang ang isa sa kanila. Hindi niya inalagaan si Brian Ye, at naging malamig sa kanya. Kaya naman, ayaw ng mga kasamahan nila kay Dr. Dennis Wang. Ayaw nila sa mga taong umaalis kapag may problema. Layo ang itinaguyod nila sa mga taong iyon. Pagkatapos ng balita tungkol kay Vice Dean Manuel Zhao, masaya ang lahat, at iniisip nila kung babalik si Brian Ye para humarap sa kanila, dahil sa posisyon ni Brian Ye kay Dr. Thomas Wang, at dahil sa relasyon nila ni Vice Dean Manuel Zhao. Umaasa pa nga silang gagantay si Brian Ye sa mga iyon, at sana'y matanggal sila sa department. Pero nang gumanti si Brian Ye, at kalupitan ang ginawa nito, nagkaroon sila ng kakaibang damdamin. Doc Ye, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Namutla si Dr. Dennis Wang, at nagtaas ng ulo na parang kalmado. Hindi mo maintindihan. Talaga bang hindi mo maintindihan? May sarcasmo sa ngiti ni Brian Ye. Doc Ye, alam ko na mali ang ginawa ko, at nasaktan kita, pero wala akong magagawa, gusto ko lang mabuhay. Nagpanggap na kalmado si Dr. Dennis Wang, hindi lang ako, ganun din ang ibang doktor. Humihingi kami ng tawad, pero kailangan naming protektahan ang aming trabaho at buhay. Kailangan mo ba kaming patayin lahat dahil dito, Doc Ye? Ganyan ka ba kaliit ang pag-iisip? Baka matakot ang mga kasamahan natin. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.